Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy of this time. You're in separation right now. You're unstable or in separation right now. Clarify natin ito. 4 of Wands. Unstable ka. No, right now, unstable. Ganun. And there is a blessing coming in sa buhay mo. Baka may na-receive ka ng blessing. Let's see. Wala pa yung blessing na yan. Paparating pa lang yan. Pwedeng new love, blessing, or hindi yan blessing. New love daw yan. New love. No? New love daw yan. Hindi yan blessing. And right now, maring in separation ka with your person or unstable ka right now. Unstable. Yeah. You're unstable right now, maring malungkot ka, no? Malungkot ka na parang lonely, sad, parang unstable siguro emotionally. Kaya nakaramdam ka ng kalungkutan, sadness, loneliness, ganun. Parang hindi ka ba kontento sa buhay mo, sa life mo, parang you're not happy, lonely ka, ganun. Hindi ka masiyahin right now, unstable, ganun ba? And tutok ka daw sa trabaho mo eh. So work, no? Yun ang focus mo, trabaho mo, kung ano yung ginagawa mo, tutok ka sa iyong trabaho. Mayroong mga nakatusok sa'yo, like mga, ewan ko kung ano itong mga sinentin sa'yo, mga negative arrows siguro to. Negative arrows, na parang nagre-restrict yan sa'yo, yung negative arrows na yan, yan ang nagbabind. Yan ang nagkukontrol o nagbabind sa iyong mga chakras, energetic field. Yan din ang pa-clouding ng judgment mo. Kaya unstable ka eh. Ano kasi na-unite sa'yo eh. Parang natusok sa'yo ba? Pero hindi mo yan makikita kasi ano yan eh, energy or spiritual attack yan siya guys eh. Mga negative arrows yan siya. Galing yan sa mga tao, of course. Mga tao na, alam mo yan, traitor, deceitful, evil, no? Na gusto mangontrol sa buhay mo, sa love life mo, sa kung sa mga aspeto ng buhay mo, no? Kaya nagsisend sila ng ganyan. Ay, natusok to yan sa'yo. Na-unite to yan sa'yo. Kaya, ang result, hindi ka positive, hindi ka inspired right now. Siguro sa hindi sa ginagawa mo eh, kundi sa love life mo. Gusto nilang kontrolin yung isip mo, i-hunt yung isipan mo, takutin ka. Para of course, hindi mo masaya yung love life mo para hindi ka magkatuluyan ng yung person na gusto mo magkatuluyan kayo o person na meant for you. Yan. Gusto nilang kontrolin ka. Sa tao yan, galing yung mga negative arrows na yan. Sa tao, mga tao. No? Yan. Negative arrows eh. Sa mga tao yan galing. Kaya, umiiwas ka, lumalayo. Kasi hindi ka inspired o parang hindi ka gano'n ka-positive when it comes sa yung love life. Umiiwas ka may love, umiiwas ka na mag-commit o to be in a relationship or yung mag-pursue or yung pumasok sa relationship pero merong mag-umpisa na relationship or new love, no? Sa'yo, meron, hindi pa yan dumating ha, hindi pa yan nangyayari sa buhay mo, mangyayari pala, darating pala yan sa buhay mo. So,
Walang in reverse dito sa itong deck na to. Ito ay ano kay in reverse daw yan. Kinuha na in reverse to. So, sige, kunin ko na. So, hindi sharp and clear yung mind mo talaga ngayon. Bakit? Na-unite kasi sa'yo o tumama o natusok sa'yo yung mga negative arrows nila. Kaya, hindi sharp and clear yung mind mo. Ganon din yung third eye mo, intuition mo. Hindi clear yung aura mo. Eh, syempre, yan ay mga evil. No? Evil yung sinat niya sa'yo, negative arrows. Siguro may influences. Basta negative arrows siya. Ito. Mahina kayo, emotional, or soft-hearted, kind-hearted, o emotional ka talaga. Lumabas na yung kanina, emotional ka. Hindi ka talaga balance ngayon or hindi ka komportable. Hindi ka nga komportable right now. Bakit? May na-unite sa mga negative arrows, may napasok sa mga negative arrows, nakatusok sa'yo. Galing sa mga tao to. Galing sa tao o sa mga tao. Marami sila. Itong paparating sa'yo, door to personal healing and happiness. So, magbubukas na itong pintuan to personal healing and happiness sa'yo. So, maganda yan kasi mag-heal ka na. No? Yan. Yan, maging masaya sa buhay. Uy! Di ba malungkot ka ngayon? Di ka contented? So, magbubukas na yung pintuan para pag pumasok ka dyan sa pintuan na yan, magiging, maging masayahin, maging masaya sa buhay. Experience mo na yung happiness and mahihil ka na. Continue na mag-heal ka. Sa heal ka na talaga. Diba? So, maring nasama lang to. Isa lang. Ito, house. You will feel itong paparating sa iyo. Maging stable and komportable and secured ka sa iyong tahanan. Yan ang paparating sa iyo. Baka magkaroon ka ng bagong bahay. Uuwi ka sa tahanan, pwede din ganun. Or magkaroon ka ng bagong bahay na doon mo ma-feel o maramdaman yung secured and safe ka and stable ka ba. No? Stars. Maging feeling secured and stable and safe ka dyan sa bahay na yan. Kasi protected ka ng angels dyan. Hindi ibig sabihin na high priestess ang protekta sa dyan. Angels, okay? Clarification ko lang to kung yes or no. God ang magsasagot sa akin, okay? Hindi kayo ha. Baka sipin ko, ba't kami tinatanong nito? Hindi. God ko na sasagot. God. Understood na yun sa God. So, ayan. Dahil, you know what? Yung mga stars ay parang sumisimbolo ng mga anghel yun eh. Basta, kaya protected ka ng mga anghel sa bahay na yan. Kaya you will feel safe, secured, and safe sa bahay na yan. Sa bahay mo. Maaari ngayon, wala ka sa bahay mo. Kaya, napasukan ka ng mga atake. Pero pag umuwi ka sa bahay mo, kasi doon, safe and protected yung bahay na yan. Bahay mo. Doon, ma-relax ka doon. Maging secured, stable, feeling secured, stable, and safe. And feeling protected kasi may mga anghel na puprotekta. So, tinanong ko kung bakit protected yung bahay na yan. Para hindi na makapang-control, hindi na makapang-block, hindi na makapang-intrude, hindi na makapang-himasok sa tahanan mo. Sa bahay na yan, hindi na makapang-ialam. No? Yung mga, alam mo, mga intruditida, pakalamira, mga intruder.
Mga gusto mong control sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay, sa kung saan parte ng buhay mo, sa tahanan mo. Kasi ang bahay na yan, piniprepare siya sa yung magtagumpay ka. Na magkaroon na ng change buhay mo ba? Pero ito talaga, clarification to, yes, ang sagot, no? Sa tinanong ko. Okay? Sa tinanong ko, sa isipan ko lang yun, tinanong ko yung sa God, okay? Hindi niya na kailangan magtaka pa kung ano. Pero ang sagot ay yes, no? Yes. Pag nagtagumpay ka na ma-unite ka ng person mo, pero tandaan mo, may mga gumagawa ng deceit dito. Hindi lang maaaring deceit meron pa iba Pag nagtagumpay ka, na ma-unite kayo ng person mo, preparation yan siya. Pag nagtagumpay ka na magsama na kayo ng person mo sa bahay na yan, kaya protektado yung bahay na yan. Kaya pag umuwi ka sa bahay mo na yan, you will feel safe, secured, and stable sa bahay mo na yan. Kasi may mga nagpoprotekta dyan na mga anghel. Kasi preparation yung bahay na yan. Pinagawa mo, bahay mo, minana mo, basta bahay mo. Na preparation yan siya sa pag nagtagumpay ka na magsama na kayo ng person mo, na magkaroon ng stability sa inyo, syempre doon kayo titira. Para safe and protected yung buhay mong pamilya. Yan. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. 'Cause true to us that can't imagine. All tied up. So, hindi. May tinatanong. So, hindi ang sagot. Magtagumpay ka daw, Magtagumpay ka na all tied up mo yung mga evil forces. I think evil, basta mga kaaway na mga, syempre, kampo ng kadiliman yun, no? Sa side ng light to dito, hindi sa side ng darkness, no? So, God ng guide dito, So, ayan. Yung mga evil, yung mga gustong mangontrol, yung mga, mga intrude sa buhay mo. Hindi yan evil forces, kundi mga kaaway daw yan Kanina, mga kaaway na mga tao. Mga tao yan na kadalasan yan ay mga witch or wizard ba? Mga kampo ng kadiliman. O mga tao na kampo ng kadiliman. Baka magtaka yung iba, lahat naman yung tao. Bakit may kampo ng kadiliman? Depende kasi yun sa pinipili nila, guys, kung saan sila na panig based sa kanilang gawa. So, kung pinipili nilang gumawa ng mga pinagbabawal ng God, ng mga gawain ng sa kadiliman, ng mga pinapagawa ni Satanas, like witchcraft, sorcery, mga orasyon, yan na isakop sila ng kadiliman. Hindi na sila sakop ng liwanag, hindi na sila sakop ng light. Parang katulad ng kay Moses, nung panahon ni Moses, di ba, pinapili ang mga tao. Gusto ng mga tao, ng ibang tao, dun sa sinasamba nilang Diyos-Diyosan, no? Yung iba naman kay Moses, agad sila pumanig. So, parang ganon. Yung pinipili ang kasamaan, of course, hatulan yan sila sa kabilang buhay. Saan? Sa impyerno. Yung pinipili ang kasamaan. Ganon yan dito sa mundo. Hindi po lahat ay sa God na kapanig. Hindi lahat ay people of God kung tawagin. Yung people of God, yan yung mga sumusunod sa rules ng God. Yan ang mga obedient sa God. Yan ang mga
followers of God. Yan ang mga followers of light. Yan ang mga fighters of light. O kahit hindi naman fighter of light. No? Basta yan ay mga, ano yun sila, sumusunod sa rules ng God. May takot sa God. May respeto sa God. Umiiwas sa paggawa ng mga evil at masama. Mga ganun ba? They stay away from keep sinning and they stay away from keep doing evil. Kasi nga may takot sa God. Yun ang mga nasa side ng liwanag na. Pero yung mga they keep doing evil, scheme, deceit, witchcraft, mga ganyan at mga they keep sinning. Yung mga ganun, no? Yung mga patuloy sa pagsisinungaling, nako guys, hindi pa yung sakop ng God. Kung gusto nila maging sakop sila ng God, baguhin nila sarili nila. Doon talaga, maging mabuting tao. You should stop keep sinning kasi, diba? Ano sabi ni Jesus Christ? A very few yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. That's why, kunti lang talaga nakapasok ng mga souls sa langit. No? Automatic. Kasi nga, a very few lang talaga nakasumpong ng daan papunta sa langit. And only righteous souls ang mga nakakapasok ng soul sa langit. Yan ang sabi ni Jesus Christ, di ba? So, kung gusto ng tao na makapasok ang kaluluwa nila sa langit, they need to be righteous. So, kailangan na piliin yung maging righteous, yung sundin ang rules ng God. To stop keep sinning, to stop keep doing evil, to stop doing deceit and scheme, mga ganyan, any evil doings. Oh, meron talaga. Hindi madali ang makapasok sa langit. So yan, hindi madali. No? Amasi, hindi madali ang makapasok sa langit. So yan talaga ang realidad. Kasi kung sundin mo ang karamihan ng mga tao, na malaya silang gumawa ng mga kasalanan at gumawa ng mga evil doings, na wala silang disiplina, wala silang awa sa kapwa nila, nagbinibiktima na sila salbahin, inagawa nila ng mga deceit and scheme and evil. Nako guys, magaya kayo sa kanila kung yan ang inyong pamarisan, kung yan ang gayahin ninyo, kung yan ang sundin ninyo. Kaya nga, madami na sa impyerno. Kasi iba gaya-gaya. Kasi madami namang ganyan eh. Lahat naman ng tao ganyan eh. Yan ang rason nila. Eh, yun nga lang, kay doon man sila napupunta sa impyerno after life. Hindi man sila nasisave. Kasi may rules ang God. In order for a person to be saved, sabi ni John the Baptist, habang nagbabaptize si Jesus Christ, you need to change your heart. Ibig sabihin na, you need to change your heart. Baguhin ang puso mo. Wag na hindi na evil, no? Na hindi na evil yung puso mo. Ganun na pag-change ba? Na hindi ka na gitira, hindi ka na greedy, hindi ka na deceitful, hindi ka na scheming, hindi ka na liar, hindi ka na mahilig kong sinungaling, hindi ka na manipulative, hindi ka na intruder sa buhay ng iba. Alam niyo yung intruder, yung gusto nilang kontrolin ang buhay ng iba, yung love life ng iba kasi naiinggit sila. So, you know what? The root of all evil is inggit talaga, you know? And, you know, greediness, isa pa yan sa ayaw din ni Jesus Christ, yung mga greedy. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mga greedy ay hindi magmamana na kaming kariyahan, sabi ni Jesus Christ. Ayaw na mga greedy. Yung Tagalog, ano yan siya eh. Ayaw ni Jesus Christ ng mga sakim at gahaman. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mga sakim at gahaman ay hindi magmamana na aking kariyan. Sa Tagalog ba? Of course, dahil hindi sila magmamana ng kariyan ng Diyos, saan sila ilagay? Either ma-save lang naman ang soul ng tao or mapunta sa impyerno. Of course, sa impyerno. So, pero marami pa rin ang pinipili ang maging greedy, no? At maging inggitira. Sa kabila ng mga warnings and
kung ano yung mga nakasulat sa Bible. Kung ano yung mga warning sa Bible ng God at ni Jesus Christ, no? At ng mga prophets. So, yan. Kaya, ang daming nasa impyerno. Halos puno ang impyerno. Marami, napakaraming souls doon. Pero sa langit, alam ko madalang doon. Madalang. Kasi, unti lang ang pinipili ang maging righteous kasi gusto kasi ng mga tao yung maluwag na daan, which is, yun ang daan papunta sa impyerno. Pero yung makitid na daan na may disiplina ka sa sarili mo, you accept correction, warnings, and yung katotohanan, may disiplina ka, of course. Kailangan ng disiplina sa sarili mo. Na sumusunod ka sa Diyos, na righteous ka. Ang tinatahak mong daan yan, pagka ganyan ka, pag righteous ka, papunta ka niyan sa langit. So, kasi doon sabi pa lang Jesus Christ common sense na lang ba? Sabi pa lang Jesus Christ, ang mga nakapasok na kaluluwa sa langit ay mga only righteous souls yun siya. Yung only righteous souls yung nakapasok na mga souls sa langit. And a very few yung mga nakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi makitid yan siya Mas gusto ng maraming tao, mga evildoers, yung maluwag. Ibig sabihin, malaya sila. Wala silang disiplina sa sarili nila. Magnakaw sila, magsinungaling, ganun. Gumawa ng evil scheme hindi sa kanilang kapwa, mang-manipulate. Yung ganun ba? Magagawa ng witchcraft, yung walang disiplina, walang takot sa God na gumawa ng masama, yung mga yan. Pero yung mga pinili ang makitid na daan, which is may disiplina ka sa sarili mo, may takot ka sa God, no? Sinusunod mong rules ng God, of course, you choose to be righteous, which is you stop keep sinning, you stop keep doing evil, you stay away from evil doings, mga ganyan ba? Hindi ka gumagawa ng deceit and scheme, ganyan righteous Yun na yung path na tinatahak mo, no? Hindi ka gumagawa ng mga evil, ganyan. Hindi ka sinungaling, hindi ka mahilig magsinungaling, hindi ka manipulative. Yun na yung path na tinatahak mo, yun na yung path papunta sa langit. Makitid din siya kasi syempre kailangan mo disiplinahan yung sarili mo. Kailangan mo na ituwid ang sarili mo. Kumbaga, hindi mo i-allow yung sarili mo na mahulog sa temptation, ng devil, na gumawa ng evil, scheme, deceit, or any evil doings. Yan. So, look who we are the dreamers. Ito pati, makakaalis ka din, makaka-walk away ka. Basta makakaalis ka. Dito ako mapunta sa yin and yang. So, hindi yan counterpart mo. Twin flame mo, meron twin flame. Ma-reunite kayo o ma-unite kayo. Basta meron twin flame. Yan, magkaroon ng union sa inyo, ng twin flame mo. Mabuo na kayong dalawa. Hindi mo yun half soul. Pero twin flame mo siya. Okay? Parang two souls na ma-unite. Na maging isa. Ganun. O, basta ma-unite, no? Yin and yang. Yan. Pero hindi mo siya half soul. Okay? Actually, pareho yung origin ninyo. Na twin flame mo. Kung ano may origin ninyo. Pareho ang inyong origin. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers. Goddess of the moon. So, ito yung twin flame mo. Clarify ko.
Oh, Goddess of the Moon yung twin flame mo. Ewan ko bakit Goddess of the Moon. Goddess daw kasi yan eh. Yung twin flame mo eh. Goddess. Na, pero malamang, hindi siya goddess, hindi siya ngayon na ano, sa langit. Kasi magkaroon ng union sa inyo. So, tao siya ngayon. No? Yung twin flame mo na yan. Para bang katulad kay Jesus Christ. Diba anak ng God si Jesus Christ? Kaya nga pag nanalangin si Jesus Christ, natawag niya yung ama niya sa langit. Kasi may tatay yan siya doon. May nanay din. Kaya nga nung, di ba namatay si Jesus Christ? Nag-resurrect. Pumunta sa langit. Tapos bumaba ulit sa mga apostles niya. Napakita kay John. Kay John eh. Yung sa Apocryphon John. Nandun yun eh. Basta napakita siya kay John. Tinanong ni John kung yung si John sa Bible ba? Tinanong ni John kung saan ba daw galing si Jesus Christ? Sa spiritual realm ba daw ni Barbelo? So, sagot ni Jesus Christ, may nanay nga daw siya doon sa langit, no? At yun ay thrice powerful, thrice, ano ba yun? Thrice, basta ganun siya, thrice yun ang basa ko. Basta nasa Apocryphon dyan. At sabi ni Jesus Christ, yung nanay niya daw doon sa langit, may nanay daw siya doon, na maliban kay Mama Mary na nanay niya dito sa lupa. May nanay daw siya doon na androgynous. May tatay din siya sa langit which is yung God. Tapos may nanay din siya doon. Yun yung sumisimbolo ng sumisimbolo tayo ng Holy Spirit, yung nanay ni Jesus Christ. So maaaring ito na yun, yung Goddess of the Moon na to, no? Yan ay daw yung Goddess of the Moon kasi binaba din yan. Tao siya ngayon. Kagaya Jesus Christ, nagkatawang tao. Ganon. Yan ang magkaroon ng union sa inyo. So, sa hindi makaresonate, huwag mainggit. Kasi yan ay nakaset na yan siya. Pag mapag-imbot sa iyong kapwa. Dahil kung yan ang pairalin, imbot, pag mainggitira, mapag-imbot, kung gagawa kayo ng deceit, kung yan pairalin nyo, continue, keep doing evil, keep doing deceit, scheme, any manipulation or lies, deception, or pa, you keep sinning, ay may lugar pa sa impyerno, kahit halos puno na to. Gusto niyo yan? So, mahilig siya mainggit. So, Goddess of the Moon. Yan, Goddess of the Moon yan siya. Yan ang kanyang siguro title ba? Title niya siguro yan. Yan, title niyan. Goddess of the Moon. Siyempre, nanay ni Jesus Christ yung Goddess. Iba yan si Mama Mary. Nanay niya dito na tao sa lupa. Pero, iba yung nanay niya doon sa langit. Yan. Yun na yung sumisimbolo ng Holy Spirit. Yung nanay niya sa langit. Na asawa ng God. Diba? Paano ba naman magkaanak yung God kung wala siyang asawa? O, diba? Common sense. Alam ko, hindi lang yan si Jesus Christ ang anak nila eh. Meron pa eh. Yun ang alam ko eh. Pero tao yun ngayon. Si Goddess of the Moon. Pero kayo ng origin sa maring celestial being ka rin kasi yan ay goddess yan siya. Celestial being yan. Yung origin. Celestial being ka daw. Yung origin mo. Kaya ma-unite kayong dalawa nito ni Goddess of the Moon. Pero you know what? Ito naman ay may tinanong ako dito na hindi. Pero dito celestial being ka daw. No?
Hindi ka daw seraphim angel doon. Hindi ka naman archangel. Ano ka kaya doon sa langit? Kasi magkaroon ng union sa inyong goddess din siya, no? Hindi din cherubim eh. Ewan ko kung ano. Being ka, na-created ka ng God. So, baka isa sa mga anghel. Basta being ka, no, created ng God dun sa langit. Inrate ka ng God. At yung ma-unite yung asawa niya, si Goddess. Yan ang nanay ni Jesus Christ. Nanay ng mga gods. May mga anak kasi yan, o may anak. O, si kagaya Jesus Christ, anak yan ng God na, di ba? Yun. Nanay ng mga... Kasi tinuturing niya din mga anak yung mga anghel eh. So, nanay ng mga anghel. Nanay ng mga anghel. Clarify natin. Ay, hindi daw siya nanay ng mga anghel. Nanay-nanayan na lang. Nanay-nanayan ng mga anghel. Yan, nanay-nanayan. Tinuturing niya, alam ko tinuturing niya yung mga anak yung mga anghel kasi hindi naman siya mapagmahal pero sa mga anghel pero sa mga anak niya mapagmahal. Sa mga anak niya lang. Kaya rin lang siya sa mga anghel. O, diba? Mga nanay-nanayan din siya ng mga anghel. Pero hindi siya nanay ng mga anghel. Pero nanay-nanayan siya ng mga anghel. O, tinuturing yung mga anak ang mga anghel. O, diba? Weird, no? Yan. A community. At clarify natin the community. Hindi sa may inggitera sa community ni Goddess of the Moon. Clarify natin. So, hindi. Mahirap ang community daw ni Goddess of the Moon. Mahirap siya, hindi siya maunlad. Siguro community, hindi siya mayaman. No? Mahirap daw siya kasi di ba mahirap to. No? Parang mahirap na parang, basta mahirap siya. No? Mahirap yung community ni Goddess of the Moon kung saan siya ngayon. Na namumuhay bilang tao. Ganun talaga, kahit si Enoch, di ba? Si Metatron siya tapos. Actually, si Metatron talaga yun. No? Si Enoch, tapos binaba rin siya bilang tao dito. Naging tao, yun. Naging scribe and prophet ng God. Tapos, siyempre nung namatay, ako namatay ba yun? Basta bumalik siya sa langit eh. Binalik siya doon, naging Metatron ulit. Diba, kahit sa vision niya, pinakita sa kanya na isa din siya sa mga anghel pala doon. Nung una natakot pa siya kasi tao pa siya eh. Tapos ni-reveal sa kanya ng God na anghel din pala siya. At yun, isa din pala siya sa mga anghel doon. Kasi pagka naging tao kasi yung celestial being na may mission dito na naging tao, na wawala yung mga memory niya doon sa ano yung, malalaman niya lang yan na celestial being siya pag ipakita ng God. Pagka pakita sa vision niya, no? Kung ano yung pinagmulan niya. Kagaya sa akin, sa vision ko lang naman nalaman yun eh.
yung kung ano yung nireveal sa akin ng God, hindi ko na kailangan sabihin. Sabi na iba, ulyanin naman to. Basta gano'n sa vision niya yan sabihin, no? Ng God. Basta sa vision niya pakita ng God. Siya mismo magre-reveal niyan sa'yo. Ganon. Hindi na dahil lang sa tarot reading, kundi sa vision niyan. Sila mismo makapag-usap niya sa'yo. Sabihin nila sa'yo, o ipakita nila sa'yo, sabihin nila sa'yo kung ano yung mga dapat mong malaman, no? At kung saan ka galing, kung ano yung origin mo. Ganun yun. Kaya nga kay Enoch, ganun eh. Na isa din pala siya sa mga anghel, din na siya dun sa langit. Isa din pala siya sa mga anghel. Hindi siya tao na ginawang anghel, kundi dati na siyang anghel doon. Ginawa siyang tao. Mga pinanganak bilang tao dito kasi may mission, naging scribe and prophet. So, nung bumalik naman siya doon eh, kasi taga-langit naman talaga yun. So, yan, bumalik siya sa pagiging anghel. Siyempre, yun naman talaga origin niya eh. Ni Enoch. Siya guys. Wait lang. So, ibig sabihin mahirap ang community. So, mahirap sa mahirap na lugar. Si Goddess of the Moon. Hindi siya mayaman. Kasi sa mahirap na community niya nga mahirap eh. Hindi naman sa mahirap si Goddess of the Moon, kundi sa lahat sa pera, sa mahirap na community, para mga, siguro yan, rural areas. Mga ganun. Or basta sa mahirap na community kasi salat yung kaperahan, salat sa kaperahan. Hindi siya ganun ka. Hindi naman sa mahirap, pero kundi salat sa pera. Tita niya dito, 5 of Pentacles. Hindi siya mayaman. Tingnan niyo nga yung buhay ni Jesus Christ, hindi siya mayaman. No, dito siya, pero siya ay Son of God. Pero, ganun talaga. Ganun talaga ang kasama na siguro sa Divine Plan. Kasama na yan sa Divine Plan na yun ang maging buhay ni Goddess of the Moon. Kaya siguro kahit anong sikap niya, parang dinidestroy. Kasi pag maganyan na mga sa side ng God ay parang ulit-ulit na i-destroy ng mga, alam niyo, ng mga evil forces, mga kampo ng kadiliman, kung ano meron sa tao, sa ganun, no? Kasi, basta tina-target nila yan, basta ganun yun. So, kasama na din kasi sa Divine Plan yun eh. Kita nyo kay Jesus Christ, hindi naman mayaman yung buhay ni Jesus Christ. Nung dito siya sa mundo, nung naging tao siya, dito lang talaga yun for his mission. So, ganun din to si ito na yung sumisimbolo ng Holy Spirit eh. Si Goddess of the Moon, kasi yan ang nanay ng Jesus Christ. Yan ang sumisimbolo ng Holy Spirit. Diba may the Father and the Son and the Holy Spirit? So, yan. Kaya sa Christianity, sa Israel, yan ang sumisimbolo ng Holy Spirit, yung nanay ng Jesus Christ, langit. Hindi si Mama Mary, ha? Iba yung nanay niya doon sa langit. Kaya sabi ni John, sabi niya kay John, may nanay nga daw siya sa langit doon. Iba pa si Mama Mary doon na. May nanay daw siya doon na spiritual na nanay niya. Nanay niya doon sa langit talaga. Iba yung si Mama Mary. So, yan. So, ganyan siya. Basahin nyo din para alam nyo. Ay, yung mga nabasa ko lang din yung iba. Ng mga alam ko. Katulad sa Apocryphon dyan. Apocryphon dyan yun eh. So, yan.
Isa sa sign, siya yung goddess of the moon, nakapagpaalis yan siya ng bagyo. Bagyo, basta may kapangyarihan yan, or kahit yung God ang nabibigay sa kanya, o nagagrant ng mga, ewan ko, basta nakapagpaalis yan siya ng bagyo. Siyempre, goddess eh. Kita si Jesus Christ, may mga kapangyarihan siya o nakagawa ng miracle kasi, ano siya eh, anak ng God eh. May kapangyarihan din sa kamay yan, si Goddess of the Moon. May kapangyarihan ng kamay niya. Yan ang indication. Kasi Goddess eh, yun ang indication. Hindi ibig sabihin na pag successful ka, kagaya ng Blackpink, na mga successful sa buhay, mga hinangaan ng tao, ay Goddess yun. Hindi. Hindi ninyo masukat sa ganon. You know, yung mga ganon minsan, yung Blackpink, benta ng kaluluwa yan pala sa devil, yung mga Blackpink. Ewan ko kung lahat sila. Basta yung Blackpink. Kaya nakamit nila yung tugatod ng tagumpay, no? Napakasikat nila, mayaman. Kasi nagbenta sila ng kaluluwa nila sa devil. Devil ang nagpayaman dyan. Kagaya kay hindi naman sa panira. Ganun ang realidad dito sa mundong to. Kaya sa Hollywood, madami sa Hollywood na nagbenta ng kaluluwa nila sa devil para lang yumaman. Kagaya kay Katy Perry, mayroong mga rockista pa. Madami. Si Lady Gaga, nagbenta daw ng kaluluwa is devil. Para lang sumikat sila. Para maabot nila yung mga pangarap nila sa buhay nila. Pero ang kapalit dun, kaluluwa nila, ang kaluluwa nila magdusa sa impyerno forever, eternal. So, yun ang kanilang pinili eh. Binigyan ng free will ng God ang mga tao, pero yun ang kanilang pinili. So kayo, pipiliin nyo ba yung gano'n? Kaso ng forever, ang pagdurusa dun sa impyerno ng kaluluwa. You know, remember, ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Mga iksi ang buhay dito sa mundo. So pag yun ang pinili ng tao, kasikatan, kayamanan, kapalit ng kaluluwa nila, kung ano pa yung gusto nila. So, uli yung pagsisisi. Bakit? Eternal ang pagdurusa doon. Buti ko isang taon lang, isang buwan. Okay? Eternal na yun. Nabenta din pala yun sila ng kaluluwa nila. Ganun yung karamihan sa mga sikat. Mayroon pa nga sa YouTube na inamin niya, nabenta siya ng kaluluwa niya. Para sumikat siya. Sumikat nga daw siya. Chinese, pero hindi ko kilala na sikat yun. Chinese siya eh. Sumikat daw siya. Yumaman. Para yumaman siya, sumikat. Pero hindi natatahimik yung kanyang, parang hinahunt yung isipan niya ata. Basta gano'n. Pero hindi natatahimik yung isipan niya. Kaya sikat siya ng devil. Pinagyaman siya. Nabinta siya ng kaluluwa niya eh. Totoo daw. Totoo daw na pag nabinta ka ng kaluluwa mo eh. Yayaman, kung ano yung lingin mo. Like yung maman, sumikat pa sikatin ka ng devil eh. Kayamanin ka eh. Hindi lang yan sila. Padami yan sila. Yun lang alam kung mga nabenta ng kaluluwa nila. Pero iyan, ko alam. Kaya ang daming mga tao ng mga nga, di ba? Kasi nga. Pero yung ibang sikat, hindi yan siguro sila nabenta. Guys, pinasikapan nila siguro yan. Lalo yung mga maka-Diyos, no? Yung mga may pananalig sa Diyos, hindi nila magawa yan na mabenta ng kanilang kaluluwa. Kaya, sino idol ng Blackpink? Pati mag-idolize ka sa kapwa mo tao, idolater yan eh. Parusang ka dyan, impyerno, may impyerno ka yan eh. Magsamba ka sa mga Diyos-Diyusan. Reminder lang. So, hanggat maaga, kung narinig nyo na yan, o dito, ay nasa inyo na kung baguhin yung sarili ninyo. Diba? At alam nyo na din ang katotohanan. So, ayan siya guys. So, ang community pala ni Goddess of the Moon, siguro title na yan. Bakit Goddess of the Moon? Title niya nga yan, siguro sa langit. Title is langit, Goddess of the Moon. Nandun siya sa langit. Pero ngayon tao siya. Kasi pinadala, may mission yan.
yan ang magkaroon ng union sa inyo, no? Magsama kayong dalawa. Yun ang sa reading dyan. Hindi mayaman na community to. Parang hindi mayaman yung community niya. Sa Latin to sa pera, si Goddess of the Moon. Ganon talaga. At si Jesus Christ, hindi naman siya mayaman nung naging tao siya. Nung pinanganak bilang tao dito sa mundo. So, sabsaban pa si Jesus Christ pinanganak, di ba? Sabsaban. Sipin niya yan. May magbubukas, garden and the gate. The garden and the gate. Kasi, angel of balance. So, ready na kayo. Kumbaga, inalay na kayo ng angel of the balance na to. Na pumasok dito sa garden and the gate na to. Bubuksan na yung gate ng garden na to. Papasok kayo doon. Doon na yung ma-appreciate siguro yung isa't isa. Doon yung maramdaman yung, alam yung ma-appreciate yung buhay. Siguro ganun ba, no? Doon yung ma-appreciate yung buhay pa nagsama na kayo, mag-start na kayo magsama din sa garden and the gate na yan. Sa loob ng garden. Kasi, yan, may gate. Papasok kayo sa gate. Doon siguro kayo titira. Doon na kayo mamuhay. Gusto mo naman daw yan eh. Gusto mo daw yan si Goddess of the Moon. Hindi mo gusto yung personality ni Goddess of the Moon, pero gusto mo daw yan si Goddess of the Moon. So, ibig sabihin, kilala mo yan siya. Oo, nakilala mo na. Pero, hindi mo gusto yung personality niya. Natapangan ka daw dyan kay Goddess of the Moon, kaya hindi mo na gusto yung personality niya. Ano pa ba yung expect mo, Goddess yan siya eh? Matapang yan siya. Kahit Goddess of the Moon siya, soft ang moon. Energy. Matapang talaga yan. Kasi nga, Goddess eh. Lalo kung may mga injustice or hindi makatwiran, talaga si Roma. May pagka, may pagka, fighter of justice. Baka ganun. Kaya matapang. Kung basta matapang daw yun siya, natapangan ka. Natapangan ka daw sa kanya. Hindi. Hindi naman sa hinahanap yung isipan mo ni Goddess of the Moon, kundi hindi sa nababaliw ka eh. Ito na gustuhan mo sa kanya in the shadow side. Hindi sa may kumukontrol sa isipan. Alamin ko. Let's see. Nakakabaliw daw. Nakakabaliw yan si Goddess of the Moon. Bakit nga ba nakakabaliw? Meron gusto mo sa kanya, nakakabaliw daw. The shadow side. Para nakakabaliw siya. Nakakabaliw. Nakaka-obsessed. Sino yung ibig sabihin nito the shadow side dito? Yung naisip pa. Yung clarification ng God dito. No? Nakakabaliw daw si Goddess of the Moon. Kaya, yan ang nagustuhan mo kay Goddess of the Moon. Nakakabaliw siya. Bakit kayo nakakabaliw na? Let's see. Akala ko parang hinahanap yung isipan. Hindi pala nakakabaliw pala siya. Nakakabaliw daw. So yan. And kasi malakas ang loob niyang lumayo.
nakilala mo na to, nakausap mo na, at naging kayo na malakas yung loob yung lumayo, umiwas, tumalikod. Bye, sabihin ko. Ano kaya? Lalo na kung toxic, ay baka ganun siya. Pag toxic na kausap o toxic na in a toxic relationship, ay malakas ang loob niyang lumayo. Nilayuan ka daw kasi niyan. Nilayuan ka niyan. Malakas ang loob niyang lumayo sa'yo. Hindi dahil sa hindi seryoso. Hindi dahil sa manluloko eh. Hindi dahil sa scammer, kundi hindi dahil sa toxic. May rason yan kung bakit tumayo yun sa'yo. Alamin natin. Dahil para bang pinaglaruan mo daw ito. Sinadya mo paglaruan siya. Kaya lumayo siya sa'yo. Malakas ang loob niya na lumayo sa'yo. O, sino ba naman mag-stay sa ganyan? Paglaruan mo lang. Ay, naku. Siguro bata isip ka pa. Noong time na yun. Laro ang gusto mo. Appear tayo. Sumakit ang ulo ko. Pero nakakabaliw pala siya kasi lumayo. Ewan ko kung anong reason bakit nakakabaliw nga ba. Dahil ganito siya, nakakabaliw. Dahil sa malakas ang loob niya. No? Itong dahilan bakit nakakabaliw siya. No? Para siya nakakabaliw siya kasi malakas ang loob niya magsabi ng katotohanan. Pwede ganun or nag-offer ng freedom. Pwede rin kasi colorblind. Clarify natin. So, maaari. Ito yung pinakailalim. Dahil powerful, strong, and courageous. Sabihin ang totoo. So, prangka, in short, candid, honest, malakas ang loob niyo magsabi ng totoo, kaya nakakabaliw. Para sa'yo nakakabaliw siya. Naturiti utak mo. Dahil sa totoo yung mga sinasabi niya. Hindi ka naman daw nasasaktan sa sinasabi niya eh. Baka may sinabi sa'yong para kang mabaliw dahil nakakabaliw eh. Para sa'yo eh. Dahil medyo tinamaan ka siguro. Kaya palang sa sinabi niya. So yan. Ito yung mga clarification, no? So yan. Clarification yan. So yan siya. You know what, sa mundong to, may pinipili ng ibang magpagplastikan. Parang unlad ang buhay nila. Parang ticket to success. Ganon. Kasi pag na-offend mo ka naman ang kapwa mo tao, kahit totoo pa yung sinasabi mo, they will try to drag you down. They will try to destroy you. Kasi ayaw nila na sabihan sila ng totoo. Offend sila. Seek sila ng justice daw na balaktutan. Mag-revenge daw. Ganon sila. Kahit mali sila. So, ayan.
Yung sila na gumagawa ng deceit, skin, deceit, evil, ng atake, ng mga spiritual, pag pinumpronta mo, binulgar mo, mag-retaliate sila. Pero sana abutin nila, impyerno. Ang ginagawa nila. Ano pa ba? Ano ba warning ng ganaw? Sa Bible out? So, ma-evil ganyan ma-evil. So hard, ayaw nila i-reveal sa kanila yung katotohanan, ayaw nila i-accept yung pagkakamali nila, ayaw nang baguhin sarili nila, nag-retaliate sila. No? So, pag na-reveal ang katotohanan, pag kinumpronta sila, but they will end up in hell. They will end up in hell. Lalo mga gumagawa ng witchcraft, sorcery. Kasi sila magbago, nang ginawa, nag-retaliate pa. Sinasabi nila mga katotohanan, nag-retaliate pa. Actually, madami na nandun sa impyerno eh. Pares po ng impyerno eh, di ba? So, heart. Jack of Hearts. Jack 24. May union talaga mangyari sa inyo. May union na magaganap. Parang kasalan to. Union. Basta ganun. Tatakbo ko kaya? Nasasarapan ka naman daw dyan. Nasasarapan ka daw dyan. Pero yun na. Siyempre, magkaroon ng union sa inyo. Hindi ba kayo pagawa ng bata niyan? Nasasarapan ka daw dyan eh. Maging sabihin natin aggressive. Basta maging nasasarapan ka daw dyan eh. Sabihin mo, kakaiba daw yan eh. Kakaiba siya eh. Kakaiba. Kasi isipin mo, goddess of the moon yan. Virginia goddess. Kakaiba talaga yan. Di ba? Iba ang lasa niyan. Lasa ng goddess yan. Hindi lasa ng taong Regine. Lasa ng goddess yan. Sabi, goddess pa naman. Asawa ng God. Naswerte mo. Nabago pa rin kayo ng origin eh. Pero ikaw ay being na kinrate ng God. Itong magkaroon ng yun sa inyo ay ano siya eh, goddess, asawa niya na tao sa inyo. Mayaman ka daw. You attract money, opportunity, stability. Mayaman ka daw. Mayaman ka. There are 3 of Pentacles. Kasi risk taker kay fearless. You take a leap of faith. Pero maaaring mas capable ka na mas gusto mo yung wala kang collaborate. Let's see. Ay, mas gusto mo at may ka-collaborate ka. 3, ano may ginagawa mo kung naman trabaho mo. Na-recognize mo siya eh. Na-recognize mo siya. Kahit to si Goddess of the Moon. Pero, magkakaroon na ng balance, justisya, na yung mga, alam niyo may mga tutulungan na para hindi kayo magsama o gumawa ng scheme deceit sa iyo o sa inyo, ay hindi na yan sila magtatagumpay. Karoon na ng justisya o balance o sa hindi na mag-work yung kanilang ginagawa, hindi na masasucceed. Kahit magtulungan pa sila. Kunwari, tao at elemento, o evil forces, magtulungan sila ba, no? O mga tao, magtulungan sila para hindi kayo mayunite. Hindi na yan sila magtatagumpay, magkaroon din ng justisya. Tulan na yan sila doon sa impyerno, guys. So,
Klaruhan na daw to si Goddess of the Moon. Yung magkaroon ng union sa inyo. Yung may-unite kayo. Klaruhan na daw siya. Na siguro ikaw yung the one. Na hindi ikaw yung the one, kundi na hindi na ikaw ang twin flame niya, kundi na ikaw magkakaroon ng union sa inyo. Na ikaw ang person na ma-unite kayo, na parang nakaset o sinet na ng God na ma-unite kayo. Hindi. Sinabi daw yan ni Jesus Christ kay Goddess of the Moon na siya. No? Na ikaw magkaroon ng union sa inyo. Kaya yan. Doon yan nalaman. Yan. May clarification na naman yan. Kaya klaro na sa kanya. Alam niya na. Hindi na siya nakukonfuse. Hindi na siya na unsure. Hindi na siya unsure. Kumbaga sigurado na siya. Sure na siya na ikaw talaga. Kasi sinabi na yung Jesus Christ kanya, pero pag mga ganyan guys, yung mga mandilito kasi yung mga mandidistract. Oh. Lalo kung may maghabol, mga ganun, mga ex, o may mga may gusto. Pero klaro na sa kanya ikaw. Ikaw din, klaro na din sa'yo na yan ang magkakaroon ng yun sa inyo si Goddess of the Moon So yan. So parang alam niyo na kayong dalawa ang para sa isa't isa. Na kayo ang magkaroon ng yun. And it's divinely guided, protected, guided, and supported na. Palangitan kasi nakaset yan siya pagka ganyan. Sinet ng God daw yan. Na magsamahin kayo. Kaya nga siguro nandito kayo sa mundo, isa yan sa inyong gagawin. Ang mission nyo, masama kayo. May gagawin kayo magkasama. Maging scribe kayo yung gagawin. Maraming scribe, connected kayo sa God. Mag-spiritual teaching, preaching, ang ganyan, basta spiritual teaching. Yan yung ginagawa ko, yan. Ganyan ang example ng scribe. Hindi ibig sabihin na kailangan pag-scribe ka, pare ka. Hindi. Meron ako pare doon sa impyerno, yan alam ko Hindi naman kailangan na, pare ka Basta kung yun talagang tinalaga ng God sa'yo, scribe ka talaga niyan. Babae, lalaki ka man. So, ganun siya, no? Kasi, bakit? Celestial being kasi kayo yung origin niya Kaya, connected talaga kayo sa God. Diba, hindi nga kayo tao. Origin niya ni Goddess of the Moon. Galing yan siya sa langit. Celestial being. So, that's why, connected sa God. Nagtuturo na daw to si Goddess o daw mo ng about spiritual. So, ano yan? Practice niya. My God. Cold daw yan si Goddess of the Moon. Well, cold. Maring cold siya sa ngayon. Pero pag baka pang nasama kayo, hot na. hot na. Ganun. So, ayan, ito na lang ako for collective reading.